What is up, K-Vibes? And this is John Zen and welcome to Kalingap Vibes Podcast. Episode 7. Episode 7 na? Yes, episode 7. Okay. Ayan. So, quick update lang. Quick update. Yes. Ano bang update natin? Ano bang update natin? Parang wala na tayong ma-update kasi hindi na tayo busy. Oo. Hindi na ako busy. Kaya, wala nang makakahadlang. yes. Kaya every week na po ulit. Yeah, every yes. week na lagi ang upload natin. Hindi. And lagi na tayong may guest. Uy! Sino kaya ang mga guests, guys? Mag-suggest na kayo ng mga guests. Sino kaya ang guest natin? Ngayon, may guest rin tayo. Pero mamaya na yun. Pero ngayon, ano muna tayo? Episode, di natin siya na-describe, diba? Oo. Kasi parang... Wait lang muna. Bago muna tayo pumunta dyan. Sorry. Okay lang naman. Ikaw, kumusta ka ba? Okay lang. Hindi. Ang gusto ko lang anihin natin ngayon, bigyan natin ng time na magpasalamat ba sa mga viewers muna. Ay, kasi guys, grabe yung... hindi mga feedback? Ano ba yung tawag doon? Oo, siguro mga ganyan. Comments na lang. Siyempre, comments naman Oo, yun. tama. Grabe yung mga comments guys dun sa last vlog namin. Episode 6 kung kasama namin si Kalingap Jessa. Grabe, nakaka-touch yung mga comments. Ang ganda. Tapos may nagsabi pa dun, boy, sabi sa atin, para pa kayong Tony Talks. Ay, grabe! Sabi naman. Tony Talks? At least hindi Tony, iba na yun, bossing. Ano pala, reality show pala. Reality show yun. Ayun, so yun, gusto lang namin ni Pao magpasalamat talaga guys sa inyo. And within 3 days, nag-gain tayo ng 3,000 subscribers. Grabe naman yun, bossing. Oo, 1K per day. So yun. Thank you. Oo, so yun, road to 10K tayo ngayon. Yun ang goal natin ngayon guys, road to 10K. Ayan, samahan nyo kami guys sa 10K, please. Nakiusap. Ayun, so yun. Yun lang pang... Tapos na. Okay, thank you guys for watching. Please like it. Hindi. Ngayon, papakilala na natin kung i-describe muna natin kasi nga last week, katulad ng sinabi mo kanina, last week hindi natin na-describe kung sino yung guest natin. Ayun. So ngayon, parang halos lahat ng ano natin ngayon, mga singkit, ano? Ewan ko nga. But may ligbas sa... Galing mo talaga, Mara. Parang lahat talaga ng ano natin, mga singkit. Pero tanggalin natin sa description yun. Kasi huwag na natin isama yun. Pero ngayon, ang guest natin is lalaki. Lalaki ngayon, guys. Lalaki naman tayo ngayon. Kasi parang dati si Ate Jack si Kalingap Jessa, no? Magkasunod. So ngayon, lalaki naman sa atin. Yes. Sino kaya? Sino kaya? Ano pa ba? Galing sa malayong lugar? Galing sa malayong... Binisita pa tayo, guys! Grabe. From Manila ba ito? 2 hours lang naman. Ayun guys, yung next clue, 2 hours yung biyahe. 2 hours lang naman yung biyahe. Kung alam kung taga dito kayo, alam nyo kung saan yun. Oo. Pero grabe. Pero bukod doon, i-describe mo pa kasi mas malapit kayong magkaibigan. Ako first time, personally... Wag na lang ako mag-describe kasi baka hindi maganda. Hindi. Ako kasi first time ko siyang makakatsikahan pa. Kasi, well... Ayun. So, feeling ko ikaw dapat yung mag-describe talaga. Very positive-minded. Gano'n. Parang magaling. Sa lahat ng negative things, yung positivity ang tinitingnan niya talaga. Kaya, yun. Magandang trait. Oo. Pero minsan mabawi. hindi Parang nagpapalibre to sa boss mamaya si Pao. And ano siya? Ano pa ba? Joyful, ganun. Feeling ko, nakikita ko rin sa vibe. Yung aura niya. Oo. Yung aura niya. Yung parang kahit wala nakakatawa, tatawa siya. Feeling ko kailangan na nito ng therapy. Joke lang, guys. Grabe ka. Mapatagalin pa ba natin? Wag na. Pakilala na natin. Syempre, guys, as always, part siya ng Kalingap. Lagi, guys. Lagi namang part ng Kalingap ang mga inana natin. Sa susunod na yung mga sila Heart Evangelista. Ay, grabe naman yan. Goal. So, guys, huwag na natin yung patagalin. Yes, sir. Let us all welcome. Welcome na po natin si Kalingap J. Brad! Eto. At dahil po dalawa ulit yung mic namin, ipapasok ko na po ang mic kay J. Brad. Pasa natin ng corona kay J. Hello Brad. guys. Yes. Welcome back sa aking YouTube channel. Ayun! Kaya ako sa'yo So, ano yung una nating... Kamusta ka? Kalingap J. Brad. Bukod sa ayos na. Alam mo, trauma na kami dyan sa mga sagot na maiksi. Kailangan namin ng mas elaborated na answer. Mas mahabang answer kung kamusta ka nga ba? Ayos lang. Medyo
nag-iisip tungkol sa mga kapatid ko and sa sa sarili ko. Ganun. Okay. Masyado siya marami iniisip ngayon. Pero okay naman. Siya okay naman. Ayun. Grabe naman tong mic niya. Oo, maganda yan, boss. Kailangan malapit talaga yan. Oo. Ayun. So, dahil okay lang naman siya, ayun na to. Parang may bago din sa kanya. Alam mo, lahat na naging guest natin, bumabait kapag dito na. Alam mo, oo nga, pansin ko yan. Pag nasa podcast namin, guys, bumabait yung mga guests. Hindi naman dating ganyan. Parang di ka naman ganyan. Bait naman talaga ako. Medyo ko pa lang. Okay, so syempre, as always, yung mga tanong namin, gusto namin munang alamin kung paano siya pumasok sa Kalinga, paano niya nakilala si Kalinga Prab or ano. Tapos, siguro simulan natin sa bago ka mapunta sa Kalingap, ano yung buhay mo dati? Ano yung buhay ni Jairo dati? Okay. Ayun, simulan na muna natin dun sa sinabi ni Kuya JC na about sa buhay ko, bago pumasok sa Kalingap is vendor ako. Since, grade 5. Grade 5? Oo, grade 5. Ako yung tinatawag na lumpia boy. Yung sa mga lumpia boy? Yeah, sa mga lumpia boy. Yan. Yung lumpia boy yung tawag sa akin and yun, hanggang nag-upgrade, may lunch na, may snack na, may yung parang dinner. Saan ka nagbebenta nun? Sa Naga, ikutin ko yan. Naglalako ka ng mga basket lang gamit. Kainitan? Oo. Simula grade 5 yan? Oo, hanggang bakasyon lang naman. Bakasyon lang. Kasi syempre hindi ko pa rin tinatanggal yung pag-aaral ko. Tama naman. Guys, handaan nyo yan guys. Wag nating kalimutan ng pag-aaral guys. Kayo talaga. And yun. And next question yung yung paano napasok sa Kalingap. Oo. Since pandemic yata, wala pa akong cellphone nun ay. Baggage lang ako sa sentro ay. Tapos, yun, pumasok kami sa Global IT kahit minor de edad. Yan, kami, may allowance kasi yun eh. May allowance. Yun yung binili kong cellphone and dinagdagan ko dun sa restaurant sa Tapsi Terminal. Naging, dishwasher hanggang naging cooking para luto. Yan, sinangag, tapos mga Tapsi. Okay. Yun, hanggang nakabili ako and si Kuya Sagap, yan, shoutout kay Kuya Sagap, kay Kuya Kalampitos. Ang nagturo sa akin paano mag-vlog. Kung saan kami nakakadating talaga, isla. Talagang sabi namin noon na makakatungtong rin kami ng daet. Pandemic pa yun 2020. bawal pa minor de edad sa labas. Actually. Yun. And yun. Noon ang tungtong ko dito sa sa daet, na-quarantine agad kami. Kilola Damiana pa yun. 15 years old yata ako noon. 15. Magsi-16. Kabado ako kasi minor de edad pa ako. Nasa ID ko, 18 years old na ako. Ganun ako kalupit. Pag gusto ko talaga, gusto ko. Kasi may idea ako ng isang school. 18 years old ako, yun. Tapos, nakuha rin, dinuldog, makulugong ka sa dungo, no? Kulog na dungo. Swab test kayo? Swab test. Ang nag-positive, si Kuya Nathan. Kilala mo yun? Si Kuya Nathan nag-positive, sipon lang yun. Tapos, balik kaming Naga. Tapos, pagtapos namin balik Naga, nakakasura, alam mo kung bakit. Pagkatapos namin mag-quarantine, wala kaming certificate. Parang lang, wala lang. Oo, parang ganun. Tapos, yun, hanggang nawala nga si Lola Damiana. Tapos, bumalik ulit kami. Hindi pa kami nararaya eh. Bumalik ulit kami. Tapos yun, nakapasok na kami. Kami na batch 2 yata ako. Yun, nag-birthday si Kuya Bal. Ganda nun, birthday si Kuya Bal. Tapos, mga kami, buhat boys. Sige. Yun, nag-buhat boys kami hanggang since nauna si Kuya Kalampitos kasi nga talagang magka-babes si Kuya Kalampitos. Si batch 1 nakasama ni Kuya Rab talaga before ako. Yan. Hanggang pinasok sinama na ako ni Kuya Kalampitos, ni Kuya Sagap. Yan. Thank you so much Kuya Sagap, Kuya Kalampitos Kuya Sagap talaga at Kuya Kalampitos nakasama mo. Yung waitas yun, nakilala na rin ako ni Kuya Kalinga Prab. And mas nakilala ko ni Kuya Kalinga Prab kay Reyna yung sa Naga. Ako talaga yung pinaka doon. Kaming dalawa ni Kuya Sagap. Lahat ng hospital inikot namin siya. Kaya doon ako mas nakilala ni Kuya and in-invite ako ni Kuya Kalampitos and pinaalam niya ako kay Kuya Rab kung pwede ako sumama doon.
Kaya nakasama na ako sa K-Boys. Yun. So, before kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal ka pala muna. Oo. Ano ba ito nga? Parang mag-ano na ako 5 years yata. Oo nga, tagal walang nakakalaw. Oo, kahit ako nung una, di ko alam na matagal na pala siya sa Kalinga. Oo, nakikita kita nun, hindi ka pa ganyan eh. Ay. Parang, ano siya dati? Sabihin mo. Huwag na boy, mamaya ka sa akin boy. Tama si Kalinga Jessa. Hindi ka pa ganyan dati. Hindi ka pala ganyan dati. Uy. Joke So, since na pasok ka sa Kalingap, ano yung mga parang kinabibisihan mo ngayon sa nyo? Ngayon? Oo, ngayon. Ngayon taon or ano? Basta ngayon, sa buhay mo ngayon, anong kinakabisihan ayun mo? Parang focus ako ngayon sa pagsama kay Kuya, number 1. Tapos yung pag-aaral ko. Ayun, yun lang naman. Busy sa... Paano yun? Hindi nakakasagabal naman yung pagsama mo sa Kalingap sa pag-aaral mo? Kasi minsan yung... Actually, mas nakakatulong nga yun eh. Kasi hindi, sa iba, yung mga study first talaga, priority nila yung matataas na grades. Nandun na nga tayo. Gusto natin ng mataas na grades. Pero isa akong breadwinner. Kaya medyo binabalance ko lang yung time sa part-time job tapos sa pag-aaral. Kahit nung last year baga, pabalik-balik ako sa Naga Diet. 2 hours, balikan. Anong grade mo na ba ngayon? Mag-first year college. College na? Anong course mo? BSBA. Ano yun? Business ad? Business ad. I see. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko, pero push lang. Oo, push lang. Grabe. Pero maganda, hindi siya... Kasi minsan kasi spontaneous yung mga vlog eh. Like biglaan talaga eh. So, mabuti na hindi siya nakakaabala sa pag-aaral mo. Kasi nga, importante talaga ang pag-aaral. Kasi may kilala pa ako. Joke lang. Ni-reveal. Huwag natin sabihin. Joke lang. So, yung family mo, nasa Naga pa rin? Oo. Paano Naga, yun? Si mama, si papa, kasi nga, since bata pa ako, talagang sila nag-training sa dumiskarte. Yata ako noon, 3 years old, sinasama na ako sa Bulacan, Pasay. Wala, naman na natin na 3 years old. Oo nga. 3 or 4, ganun. Kasi, talagang sinasama ako ni Papa nun eh, kung paano magtinda ng tsinelas, yung parang mga sandals baga. Yun yung dating magandang trabaho ni Papa. Talagang malakas yun. Hanggang lumipat kami dito dahil nga sa sakit ni Papa dito, inopera ng luslus baga. Tapos hindi siya nun, ang dami yung sakit. Hindi ko alam kung sa kanya, kung anong ginawa niya. Pero okay na. Okay na si Papa. Na. Yun yung maganda naman. Mabuti at okay na. Pero alam nyo guys, magandang, siguro alam mo yun, feeling ko isa sa mga blessing na hindi sobrang, yung bagang pinagpala talaga na in terms of like sobrang yaman. Kasi pag hindi ka sobrang yaman, matututo ka mag-diskarte eh. Di ba? Tama yan. Di ba? Mas okay eh. Parang kaya mong mabuhay talaga kahit saan ka dalahin. Di ba? So yun yung isa sa perk talaga. Pero it doesn't mean, hindi ibig sabihin naman is mananatili tayong walang pera. Kailangan talaga ng pera, guys. Aminado naman tayo dyan. So, paano yung setup nyo pa? Nauwi-uwi ka sa Naga? Ngayon ba or Ngayon. Ay, ngayon, dito na ako dahil yung kay Kuya kasi nga, in-offer din ako ni Kuya na nagpaalam rin ako na doon ako sa coffee shop titira and may support sa akin si Kuya sa pag-aaral ko, sa lahat. Kaya nga, napakaswerte ko na napunta ako kay Kuya Rab sa Kalingap. Yun yung pinapasalamat ko talaga kay Lord. Tapos yung yan, si Kalingap Jessa. Talagang parang ampun na ako dito. Legit. Salamat kay Kalingap Jessa, kay bro. Yan, salamat. At talagang dugong matubang. Kahit hindi kilala, inaampun eh. Kaya ampun na ako dito. Ganyan talaga sila. Dugong matubang talaga, guys. Pero maganda kasi, alam nyo guys, kung hindi nyo off-cam kasi, talagang sobrang close nila. Minsan ito, tsaka si Grace, si Pao, tsaka ito. Tapos may isa pa. Si Marian yata. Ayun, si Marian. Grabe. Talagang sobrang close nila. Sila yung magkakasama lagi pag after ng church namin. Minsan lumalabas sila. So, alam mo yun, parang sobrang close na, nakakatuwa. Tsaka, ayun, thankful din. Maganda na parang, parang mayroon si J. Brad na heart ba na parang grateful. Kasi, minsan naaabuso mo yung tulong ng iba, diba? So, maganda na talaga nare-recognize mo yung tulong galing sa iba. So, maganda. And ang isa rin kasi sa
maganda sa kanya is parang kahit na sa sobrang like ang dami nangyayari sa buhay niya na hindi naman para sa iba hindi kaya or sa iba pasuko na sila sa ganyang mga state ng buhay eh. Pero kay Jairo talagang kay J. Brad. Kasi tawag niya sa akin, Jairo, JJ, J. Brad, tawag sa akin ay. Sa kay J. Brad, talagang tumitingin siya sa positive side tapos hindi niya nalilimutan si Lord. Yun yung maganda dun eh. Kasi kapag talaga tumitingin ka kay Lord kung paano yung ways or ano yung will ni Lord sa'yo, talagang ang makikita mo yung blessings eh, imbis na dun sa kahirapan, ganun. So dun, dahil nga nasa kalingap ka na, pero ano siya eh, talagang madiskarte na siya, di ba? Oo. Nagka-clown ako, mga ganun. Oo, nagka-clown na siya. Kaya nasira yung mukha ko dahil sa makeup, nag-host kami, nagpapasaya, nang kukupal ng mga bata. Ganun lang naman. Ganun nagawa niya sa buhay. So parang gusto ko lang na i-differentiate mo yung buhay mo before kalingap, tas ngayong nasa kalingap ka na. Like, ngayong talagang part ka na ng K-Boys, yun. Sa akin naman, kung hindi ako napunta sa kalingap, baka nandun pa rin ako, baka nag-aaral pero baka mas nahihirapan, mas na-depress na or something. Tapos parang hindi ko ma-feel yung yung ginawa natin na travel like Baguio, napakasaya nun. Hindi mo yun ma-experience kasi kaya kong mag-travel pero hindi ganun kalayo. Oo. Na hindi nakasama yung pamilya ko kasi sila mama kasama ko. Hanggang dito lang kaya ko si Pukot. Ganyan lang kaya ko solo. Tapos yun. Nung nasama talaga ako sa Kalingap, dami talagang pinagbago, dami ko na experience. Lalo na nagkaroon ako ng mga buting kuya kasi panganay baga ako. Hindi ko na feel na may kuya ako. May susumbungan ako pag may kaaway ako eh. Ako ang sinusumbungan ng mga kapatid ko eh. Kasi ako sa mga kapatid ko parang sensitive sa kapatid ko. Pag may kaaway yan, talagang... Respo agad. Hindi man. Hindi, ganun lang talaga ugali ko. Ganun talaga yung mga kuya naman, di ba? Pero sa pag naiinis ako, hindi man ako yung talagang pagkapatid ko lang talagang pinag-uusapan. Tapos binibira, wala na. Tapos ang mundo. Pero yun lang, pa rin, cool down pa rin. Yun ang importante. Minsan kasi, alam mo yung lately kasi, nakikita niyo guys, ang daming balita ng mga road rage, di ba? Ay nako, wag na natin gawin yan. Pero maganda na naiisip pa rin na kalma-kalma lang kasi kasi minsan kasi nauunahan talaga tayo eh. Ganun talaga, may ganyan sitwasyon talaga. Killer smile lang yan. Ilan kayo magkakapatid? 6. 6, tapos panganay ka. Yeah. Pangalawa. Pangalawa ka? Ang panganay ko is, ang panganay sa amin, panganay ko, mali na tuloy. May anak na pala to. Guys, ay revelation ulit. May anak na po pala to. yung kapatid ko panganay sa akin, magti-third year college na. Yun yung isa ko pang sinusuportahan si ate. Okay. Saan nag-aaral sa Naga rin? Sa Biscas. Saan yun? Naga? Eduk. Malapit na. Third year? Malapit na. Baka last year, next year. Graduating na siya. Wait lang, so ibig sabihin, ikaw, nagsusuporta ka na talaga dun sa family mo sa Naga? Oo. And ako na rin ang nagpapaaral sa sarili ko. Breadwinner talaga. Kumbaga since elementary, parang pinaparang ang sarili ko and tumutulong pa ako kala mama. Hindi ko pinapabayaan. Yun ang maganda talaga, na huwag natin kalimutan yung pamilya natin. Guys, ulitin namin, pamilya lang talaga, tulungan talaga dapat. Yes. One Kalingap, one family. Yeah. Yun yung kagandahan baga. One Kalingap, one family. Kaso pangit naman yung may umaabuso. Oo. Pangit yun din. Nasa sarili na rin yun eh. Di ba? Minsan, aminin ko, ganun rin ako minsan eh. Pag inaabot ako ng topak eh. Hindi, promise. Kasi hindi naman ako sinungaling talagang tao. Yung time na parang sobrang excited ko kung saan kami nakakapunta. Ay, nandito po kami guys kasi ang rules nun, parang pag may shooting, bawal mag-live. Parang sobrang excited ko and parang bali ako bali. Yung sa Baguio baga, yun. Pero nandito kami sa park, nandun ako sa gilid, nagla-live, isa. Wala. Doon ako, tapos magtatanong siya. Yun yung pinaka parang mali ko. Kaya, yun. Kaya sabihin ko, isa rin ako na naging abuso. Naranasan mo rin. Pero binago ko yun. Binago ko na, hindi na ako nag-aano. Yun naman ang maganda, na may pagbabago.
alam mo guys, we learn from our mistakes talaga. Yan ang totohanan niyan. Di ka matututo kung di ka magkakamali. Yeah. Tsaka maganda ina-acknowledge mo na nagkamali ka. Di ba? Ikaw na. Pasa. Di nag-iimik. Basta wala yung mic. Talaga tahimik kami ngayon guys sa podcast na to. Pero yun, gusto ko rin yung part na parang na-break niya yung stereotype na puro panganay lang yung nagiging breadwinner. Kasi mostly, nakikita natin sa mga post or parang panganay ang binibigyan lagi nila ng pansin. Pero di natin alam minsan yung pati yung middle child or minsan yung youngest, nagiging breadwinner din guys. Kaya dapat fair yung yung binibigay nating treatment sa mga kapatid or sa mga bata, ganyan. Tsaka feeling ko in their own ways ba, parang kunwari sabihin natin yung panganay nagbibigay financially, feeling ko in some ways parang yung mga sumunod na kapatid, meron din silang ambag, 'di ba? So, yun nga, wag tayong maging bias din siguro na i-appreciate natin kung ano yung naibibigay ng each family member. Kasi nga at the end of the day, kayo yung magkakatulong lang kasi, di ba? Hindi naman pwedeng humingi ka ng tulong sa kapitbahay mo. Murahin ka pa yan. Utang lang yung pwede doon. Umutang ka lang, ganyan. Pero yung kayo talaga, one family lang talaga lagi. So, yun yung maganda. Okay? So, syempre, nung nag-start ka, di ba, sa Kalingap, di ba, hindi, binigyan ka rin ni Kuya ng love team. Lang. Guys, sinasakto na naman. So, Papanakit siya si Pui. Ay, joke lang. Sabihin mo, pag-usapan muna natin yan. Alam nyo, guys. Podcast natin to, huy. Bakit naging kayo? Kala ko guest natin. Ay, baliktad. So, balik tayo doon. So, anong masasabi mo about dun sa love team nyo? Or paano ba nag-start yung love team nyo? Meron na kaya yun, bro. Alam ko kasi, pero ikwento natin sa kanila. Paano nga ba nag-start? Nung nagsimula yung love team, talagang before sila mag-cut ni Kuya Lolo, si Kuya Lolo, talagang parang pinupush-push ako ng mga iba nating kasama. Parang timang. Sorry. Ayun, sabi ko, sabi ko, kahit sino, kasi opportunity na binigay ni Kuya eh. Sabi ko, once na dumating ako dyan, I do my best. Wow, kumanta. Yan, sabi ko, I do my best. And alam mo yung first time, tinawag ako ni Kuya, bagong gising ako. Aalis na! Nalis agad. Aalis na. Punta agad kayong Malaya. Alam mo ba, wala akong ligo. Ang meron lang sa akin, naglabar lang ako ng kilikili ko. Lang ako ng mukha ko. Mabilisan lang. Ay talaga. Nakakahiya pero makapal mukha ko ay. Sige na, laban na to. Hindi mo tagal naligo, pero napakaganda talaga. And ngayon, napakaganda din ni Melka? Siyempre. Guys, okay, pag-usapan ulit natin kung gano'n po ka pa. Wag. Yan, thankful. Kasi si Melka hindi lang siya talented. Oo. Saka yung pamilya niya kahit may kapansanan tayo. Doon ako na-believe. Kasi ako hindi ako marunong gumitare, hindi ako marunong kumanta. Pero yung nakita ko yung magulang niya, doon ako na-touch. Mm-hmm. Yan, parang na-touch ako kasi talented na hindi nakakita. And yung iba nga may mga kapansanan, nandiyan sa gilid. Pero yung tatay niya talaga, kahit na natulungan na ng Kalingap, nagtatrabaho pa rin. Oo? Hanggang ngayon? Opo. Grabe. Yun lang. Hindi talaga hadlang ang kapansanan, So, doon nag-start yung love team niyo pala ni Melka. Hindi ako naligo. Walang ligo talaga, no? Pero ngayon, alis fresh. Oy, wow! Ano yun? Hindi ka believe doon. Parang hindi ka naniniwalang fresh. Ano ba? Ayun. Tapos, hanggang, nagtuloy-tuloy na yung love teams? Simula nun? Opo. Hanggang ano tawag ngayon. sa love team nyo? Melbrad. Melbrad. Pero sa tingin ko parang lugi ako ngayon ay. Bakit? Lagi ako napaprank. Forward na yata. Ayun yung nakaraan. Yung last. Yan sabi. Alam mo guys, nakita ko yun sa page ni Kuya Rab. Rab Matubang Vlog sa second channel. Pati siya na-prank siya. Tinanong ko yun kasi sabi ni Pa, ikaw daw yung next guest. Sabi ko, ano yung pwede natin pag-usapan nila Joy Brad? Sabi ko, di ba nakita ko nag-end na yung love team. Tapos prank lang pala yun. Ikaw din ba? Prank ka din? Oo. Kasi dun pa lang, sinabihan niya na ako, chat pa lang. Chat pa lang, ang pangit ng kausap. I mean, ang pangit na kasi iba-iba na yung sinasabi, tumawag pa sa akin.
Tapos yung napanood ko yung video, nandito pala si Kuya Ian. Nagbablog na dito. Pambihira. Binibidyo ka na, di mo alam? Na-set up ako ni Sir David sa kanya, ni Sir David sa ni Kuya Ian. Na-set up ako. Kinagato niya nga yan sa amin. Sabi niya, uy, parang matigil na ata yung love team namin. Nag-ano na siya sa amin. Nag-open na siya sa amin. Ang bilis ko mag-reply sa kanila. Sabi ko, bakit? Ba't matigil? Sabi daw niya, parang may nangyari daw, ganito, ganyan. Vlog na din pala yun, yung part na yun. Yun nga. Ang bilis niya pati sa amin. Nag-rant agad siya sa amin, matigil na daw. Grabe mo na. Huwag mo na sabihin. Ay, sige. Wait lang, so ano naging reaction mo nun? Nung sinabi na... Medyo, nalungkot and parang nagtataka. Kasi dalawang pinag-iisipan ko, family problem. Kasi complicated eh. Yun, and sa kanya, baka ayaw niya na. Yun yung dalawa nagtumakbo sa isip ko. Kasi, tapos, dun sa vlog, sabi ni Kuya Ian, ni Direk Ian, tapos ni Sir David na kami daw magpa-prank. In the end of the video, ako pala ang pinarank. Ayun. Guys, kung di nyo pa napapanood, punta kayo sa Napakaganda talaga. Tama. Punta kayo sa Rob Matubang Vlogs. Yun yung pangalawang channel, di ba? Pangalawang channel ni Kuya Raji. Grabe. Na-prank. Grabe ang mga prank. Alam mo, hindi magandang joke. Na-prank ako. Grabe naman yan. So, ano naman masasabi mo sa mga supporters ng Melbrad yan? Sa mga ginagawa nila para sa inyo? Anong masasabi mo sa kanila? Una-una, thank you so much syempre sa bumuo ng 3 page yata yun. Kahit wala pa 2 page pa lang nung una, naging 3. Meron agad, may mga nasi-share agad si Melka ng page eh. Simula pa lang thank you so much sa Melbrad Fanatics, Melbrad International, Melbrad Fanatics yan, and Kigs. Oo, Fanatics. Kaya thank you so much po sa lahat ng bumuo po and sa mga titas na nag-support sa pamilya po ni Melka. Thank you so much. And may isang tita na sa akin, nagbigay pandagdag tuition. Thank you so much. Thank from you po. Canada. Tita from Canada. You po. Thank you po. Kami din tuition. joke lang. Guys, joke lang. Tapos sa graduate na pala kami. Ako lang pala. So, si Pao din. Joke. So, ano namang advice mo sa mga... Anong advice mo na lang sa life or sa mga manonood or sa katulad mo mga breadwinner ba? Kasi di ba breadwinner siya? Ano yung magiging advice mo? Sa akin, ang advice ko lang dyan kasi wala naman talagang perfectong tao. Hindi man ako yung laging nakangiti. Nadadown rin ako minsan, lalo na pag nakikita mo yung pamilya mo na minsan may kailangan na hindi mo maibigay. Kaya masasabi ko, walang perfectong tao. Ang payo ko lang sa inyo yan, maghanap kayo ng mga kaibigan nyo and always positive. Huwag kayong manonood ng mga kasi maraming lumalabas sa social media ng mga pangit panoorin. Kaya ang ginagawa ko noon, buti na lang nandyan si Paz. Kung may makilala kayo dyan, nagsimba kayo, may makilala kayong pastor, pwede niyong malapitan and hingi kayo ng advice. And yun, talagang dapat sa family nyo, lang kayo close kayo. Kung may mga away kayo, huwag nyo daanin sa init ng ulo or tampo, mag-walk out ka. Sa akin, natahimik lang ako. Tahimik lang ako, tapos maya-maya susuyuin na ako ni mama. Ganun. Tapos papagilitan ulit. Okay. Advice ko, happy and libangin ang sarili sa magandang libangan, wag sa mga kung ano-anong negative. And yan, pumunta sa mga mabuting kaibigan, hindi sa mga mas impluwensyang kaibigan. Yun tama naman. So, yun lang po ang maging... Yes, yun lang yung maging kasama natin ngayon dahil 7:30 na po and may live selling po sila ng 8. Ngayon ko lang nakita. Kasabi niya kasi noong una 9. 9 rin yung, ayun pala, ngayong 9 pala yun. May 9, pero 8 p.m. Okay. Meron miscommunication, gano'n. So yun, papaalam na po si J. Brad sa ating podcast and kami naman pong pagtitiisan yung dalawa ulit sa buong yun. So thank you J. Brad sa Thank you kay JC. Thank you. Bye-bye ka na sa kanila. Thank you so much po pag-suporta guys, J. Brad TV, and supportahan niyo po mga Kalingap ang second channel ni Kalingap Rob. Yes. Rob Matubang Vlogs po. Ayan, pa-hyper po natin. Hyper. Yan. Thank you so much po. Bye-bye. Bigay ko na po sa guest ko. Ay! Ako na pala yung guest. Bye-bye. Ayun, maraming salamat. So, ayun.
nagkaroon po tayo ng konting miscoms. Akala niya pala, okay. Akala niya pala, sige, hintayin kita, Pao. Magpasalamat muna tayo sa ating mga sponsor, Boysen. Salamat sa... Okay. Hindi na tayo maghihirap sa mic, guys. Tama, dahil... Wala na yung pahirap. Uy, grabe ka sa mga guests. Mali. Hindi. Iba pala. Ayun, so, syempre, gusto ulit natin magpasalamat kay J. Brad. Kasi may busy pa lang yun, may live selling pa lang ng Velvet. Buti nasingit pa tayo. Oo nga. Grabe taga mga sked. Ay, grabe. Grabe naman celebrity talaga. True. Ayun, thank you. At yun nga, katulad sinabi niya, huwag natin kalimutang isupport yung channel nila Kuya Rab, yung channel ni J. Brad. Lahat po ng kalingap, like yung channel ni Pau, Pauline Tail. Pero pinaparamol ko channel mo. Ay, sorry ha. Nagalit. Sorry. Kasi actually guys, dun sa second channel ni Kuya, dun yung makikita yung iba pang tinutulungan. Oo. Sa Rab Matubang Vlogs. Yes. Dun kasi sa Kalingap Rab, parang pang-break lang siya ng algorithm ba tawag? Oo. Parang ganun. Para hindi sobrang yung parang hindi ulit-ulit yung ganap. Kaya gusto ni Kuya na may love team para naman hindi kayo magsawa, 'di ba, sa charity na paulit-ulit lang na para naman may makita kayong kakakilig para sa inyo. Tsaka parang alam mo yun, feeling ko libangan din, 'di ba? Parang nalilibang. Kasi through din sa love team, doon baga kumukuha ng pantulong doon sa mga beneficiaries ni Kuya. So, yan. Tingnan nyo yung yung second channel. Andun lahat, makikita nyo lahat, all age. Tsaka malaking grabe. Tsaka malaking tulong din sa mga beneficiary talaga, guys. Yung simpleng pagpanood nyo, pag-subscribe. Lalo na dun sa mga nagbibigay talaga na malaking tulong po yan, guys. Like, i-bless kayo ng Lord. Ayun. So, ano yung take mo dun sa wait lang, kasi matagal na sila magkaibigan po ni J. Brad. Pag-usapan natin kung ano yung natutunan natin or ano yung nakuha nating lesson ba dun sa sinabi ni Jer. Parang ang grabe talaga yung parang natuwa talaga ako sa Kalingap kasi kay sino ba mga natin naging guest? Una si Jay, si Ate Jack, si Ate Grace, si J. Brad. Parang talagang mostly sa kanila, nasa point ng buhay na nila, lowest point ng buhay nila bago sila napunta sa Kalingap. Yes. Parang malalaman mo talaga doon, masasabi mong sumakses ka eh. Ay, grabe. Ikaw ba yan? Parang makikita mo doon na ang Kalingap is parang, hindi lang, yung mga kasama sa Kalingap, yung mga part na nandun, sila yung parang pinakaunang natulungan ng Kalingap. Ganun. Kasi, biruin mo si Ate Grace, yung 100, pinagkakasya niya sa isang linggo. Diba? Si Jairo, dati siyang vendor sa sobrang init na panahon. Guys, kung alam niyo, sobrang init sa Naga. Ibang init dyan compared dito sa amin. Yes. Kaya, biruin mo yun, summer. Di ba, bakasyon siya nagbe-vendor. Hindi, tsaka bata pa siya noon. Tiglalako na. 15, hindi 15, nasa kanila siya. Pero siguro basta junior high, ganyan. Mga ganyan, oo. Or elementary pa siguro, nag-start na siya magtinda, di ba? Parang hindi siya yung edad na dapat nararanasan niyang maging vendor sa nilalako niya sa buong Naga. Sobrang laki ng Naga, guys. Kaya yun, parang grabe din ang nagagawa talaga ng Kalingap. Oo, tsaka feeling ko kasi yung Kalingap, maganda siyang platform talaga para encourage or maging inspiration sa mga tao na tumulong tayo if kaya natin. Diba? Kasi mas okay na yung tumulong kaysa tayong tulungan. Oo. Diba? Ay! Sorry. Huwag mo ikakat yun. Grabe yung hikab. Antok na antok. Antok na kayo. Ay, nako. Yun lang din naman yung take ko. Parang ang ganda lang makarinig ng mga kwento na nakaka-inspire, diba? Na parang marirealize mo minsan kung gaano ka-bless talaga kasi malayo na din yung narating mo. So maganda makinig ng mga ganitong story ba? Oo. Parang makikita mo talaga yung iba't ibang sa buhay. Oo, iba-iba talaga yung struggle. Pero at the end of the day, nasa magandang kalagayan din naman. So yun, sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, ayun, sa mga nawawalan ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang galing. Very motivational, inspirational. Hindi, ang point ko is, huwag tayong mawalan nga ng pag-asa kasi darating yung time talaga na yun yung time mo talaga. And focus ka kay Lord. Ay, alam nyo guys, huwag nyo kalimutan talaga yung mag-pray. Totoo. Simpleng bagay lang yan pero malaki ang epekto niya sa buhay natin, guys. Totoo yan. Oy!
Grabe epekto. Nag-ground siya. Ano yan? Holy Spirit ba yan? Parang iba yan. Kukulita na. Ground siya. Uy. Okay. Ay, nako. Wait lang. Okay, so ganito naman ang tanong natin ngayon. Di ba episode 7 na ngayon? So sa episode 8, sa tingin mo, wait lang, personally, sino ang gusto mo nating maging guest? Yung gusto mong maging guest personally, episode 8. Parang sa episode 8, ang gusto ko Wait lang, wag ka magbigay ng pangalan, tapos hulaan ko. Malaro tayo. Okay, gusto ko, ano siya? Sige. Teka lang, sino nga ba? Gusto, maputi siya. Okay. Tapos medyo katamtama lang yung height niya. Siguro 5'6 or 5'7. Ganyan. Lalaki? Oo. 5'6", 5'7", okay. Tapos nag-gym siya. Hula ko sino? Si Kuya Rab. Hindi, anong 5'11", ano si Kuya? 5'10" ata yun? Oo. 5'7" or 5'6"? Si Edwin? Uy, matangkad yun. Guys, si Edwin yung gusto ni Pao. Hindi. Sino? Diba? Sino? Si Kalingap Dan. Kalingap Dan. Oo, kasi diba, gusto ko kasi vibes ni Kuya Dan, very lutang. Parang pagtatawanan ko lang siya buong podcast. Ay, joke lang. Grabe. Pero yun kasi sobrang close kasi namin ni Kuya Dan. Oo. And pinsan ko baga yun. I mean, alam kong pinsan mo, pero... Tapos yun, na-witness ko kasi pag-start niya sa Kalingap. Kaya gusto ko din mahalungkat alam mo, hindi ko pa, niya. Alam mo, hindi ko pa feeling ko, okay yung vibe ni Kuya Dan. Hindi siya ganun kasuplado or intimidating. Pero nakakaya kasi minsan mag-approach, di ba? Pero mabait si Kuya Dan. Kasi nung debut mo, di ba roses kami nila Kuya Dan. So, parang magkasunod kami si Jay, sunod ako, tapos sunod sila Kuya Dan na, ganyan. Tapos parang naglolokohan kami ni Jay. Sabi namin, uy, kinakabahan ako. Kasi guys, ang daming tao nung debut ni Pao. Tapos may stage pa kayo, nasasayaw kayong dalawa lang. Sabi ko, kinakabahan ako. Tapos sabi ni Kuya Dan, narinig ata ako. Sabi, huwag kang kabahan, kaya mo yan. Sabi ko, ay, grabe naman. Wala, parang ang bait. Parang nakikita ko si Kuya Dan as kuya figure talaga. Oo. Di ba? Ikaw naman, how about you? Ako, sige. Hulaan ko. Hulaan mo, sige. Siguro ko gusto nating mag-guess. Maputi din. Ay, maputi. Yes. Okay. Maputi. Tapos, tahimik. Babae? Yes. Ano pa? Wala mo na. Dalawa pa lang yung kilumot. Tatlo na. Dalawa pa lang talaga, be. Iba na yung gender, hindi yung kasama. Apat yung akin, hindi kapag kasama yung gender, eh. Isa na lang? Oo, isa. Isa na lang. Ano sinabi ko? Maputi, tahimik, maputi. Tapos, siguro mga 5'6" or 5'5" ang height. Si Bian ba yan? No. Ay, si Carla? Yes. Okay. Oo. Bakit si Carla? Feeling ko, kasi ang tahimik niya. Oo, hindi. Ay, di ba? Spill na. Alam mo lang, Splok. wag nating i-spill dito. Wag nating i-spill dito. Pero sa mga, alam naman siguro nila na talagang si Ate Carla, sobrang jolly niya rin eh. Oo? Oo. Like, hindi. Alam mo yung, ang bag niya sa group namin, tawa. As in, siguro feeling ko pag nag-usap tayong dalawa, taga-tawa lang siya. Ganun. Oo, lagi siya tumatawa. Pero maingay din si Ate Carla. Pero pag nakikita ko kasi siya minsan, di ba may mga event. Si ate, tapos para siyang si Kakay na sobrang tahimik lang. Si Ate Bagang weird din. Pero ngayon, alam nyo guys, kung naka-close ko na yung si Kakay, hindi naman weird. Pero ang kalug din. Ang random niya. Yes, yun yung tamang word. Actually, random ng mga iniisip dun yung sa mga buhay. thoughts bigla na lang. Oo. Bakit taga sila ni Jay? Sa totoo lang. Si Kuya Jay, random din. Para silang random. Mga question mark yan. Alam mo, pagkasama ko silang dalawa, para kaming team. Ang random nilang dalawa. Ako parang ako na lang yung matino ang pag-iisip dun. Ay! Wala, grabe yung pag-angat sa sarili. Sumakses eh. Sumakses. Pero feeling ko gusto ko si Carla maging guest. Maging guest. Baka ikat nyo na naman yan. Guys. Ikat, tapos ilagay sa reels. Alitin mo yung sasabihin mo para ikat ko na lang. Ayun, gusto ko maging guest si Carla na ating podcast natin. Kayo talaga. Gagawa na naman kayo ng problema. Madamay na naman ako dyan. Nananahimik. Guys, sa Kalingap Vibes, good vibes. Ingat tayo. Ayaw namin sa mga bash. Tama, we don't need that. We don't tolerate bashing. Tama naman, we don't tolerate bashing. We promote hating. Joke lang. We promote love. Yan. Hope.
Hope, joy. Love. Joy. Hope. Hinintay ko talaga sabihin mo yan eh. Kasi mapunta ka na dun eh. Nalimutan ko yung pagkasunod-sunod. Nag-buff. Nag-buff yun. Grabe yun. Okay, so yun naman yung thought namin sa gusto namin maging guest. Yes. Pero sino nga ba? Mamaya naman. Mamaya na yan? Okay. Mamaya naman yung guest guys, namin. Guys, surprise kami sa inyo. Oo. Pero yun lang yung gusto namin maging guest. Siyempre, sa future, makikita nyo yan sa channel namin. Oo. Dalawang yan. Guys, sigurado yan. Yun nga, di ba nabanggit natin yun before na parang lahat magi-guest talaga. Target namin maging guest ngayon is lahat ng K-Boys and K-Angels talaga. Oo, lahat yan, lahat. Lahat yan. Kahit yung mga nasa kanunuan. Oo, kaya namin. Nakakalikutin talaga namin yun. Ay, grabe yung pagkalikot. Ay, ano pala guys, may buwelo. Okay. Balik tayo dun sa ni J. Brad. Okay. Sa topic. Kasi syempre lumayo na tayo guys. Parang grabe naman na yung layo natin. Tayo. Ay, so syempre di ba nga importante din naman na maging positive. Yes. Tingnan mo yung positive sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo na negative. Maganda din yun, pero don't forget guys na maglabas din ng saloobin nyo. Kasi ang pinaka mahirap na is pag nagbabattle up ka ng emotions or feelings, yung mga kadramahan mo sa buhay, ganyan. Dapat ilabas nyo rin yun. Kahit paunti-unti, mas better na ilabas talaga. Kasi pag yan kasi nagiging cause ng depression or anxiety kapag yung napupuno ka na, ganyan, hindi mo na kaya. Parang mas delikado ngayon pag napuno ka na kasi syempre 'di ba, kunyari example natin sa galit, napuno ka na sa galit, bigla kang yung nagre-rage ka na, road rage. Nag-aano ka minsan project ka, sinusuntok mo na yung mga bagay-bagay, ganyan. Doon nasisimula yung pagiging abusive, ganyan. Tapos pag naman na-battle up yung emotion na sadness or doon naman magpapasok sa isip yung pagiging suicidal or kahit naman. Minsan, ipa-project mo din sa tao, baka makapatay ka. Grabe naman. Sobrang lalim ng, pwede nating, isipin natin, baka mababaw man lang. Pero sobrang grabe yung maging epekto sa atin kapag hindi tayo naglalabas ng mga saloobin natin sa buhay. Kaya, don't forget na mag-open up din sa mga close friends natin, sa family, ganyan. Maganda rin naman maging positive, pero don't forget din naman na maging negative. Tsaka hindi rin kasi may iwasan magkaroon ng kahit konting problema, di ba? Normal na yung mga problema na yan. Tsaka, feeling ko mas okay na maging open tayo sa family natin talaga guys kaysa sa mga okay lang mag-open sa kaibigan pero mas okay sa family kasi at the end of the day nga family pa rin kayo. Yung kaibigan mo pa nagkaaway kayo. Chismis yan. Meron man sa atin kasi yung iba hindi close sa family. Pero syempre mas better pa rin na doon ka kasi talagang heart to heart yan kapag sa family kasi ang nagluwal sa iyo mama nanay mo, ganyan. Talagang mararamdaman yan yung bigat. Feel yan ng mama mo. Feel yan, guys. Tama. Grabe. Parang gusto ko nga rin i-interview si Ate Edna Vlogs. Parang... mag-open ka kasi kay Ate Edna. Nag-open ka ba? Saya mo na yan. Ganyang bagay. Hindi nag-open. Guest din natin yun, syempre. Tsaka ang founder ng Kalingap talaga. Yun ang... Alam mo guys. Ultimatum natin. Alam mo, gusto namin i-guest nung dati. I-guest dapat namin. Episode 3 pa lang yan. Oo, pero... lumaya siya, pumunta siya saan ba yun? Sa Quezon. Meron na kaming sked. Pumuntang Quezon si Papa. Grabe naman. Busy rin kasi talaga. Busy. Dapat talaga dyan. Walang yung sked. Dapat bibiglay na. Alam mo, sa linggo dapat siya na agad. Bibiglay na namin. Hello po. Andito po kami. Pero yun nga, magandang mag-open talaga na hindi mo, parang hindi ka nag-iipon. Tsaka yung minsan na yung kunwari parang ini-ignore natin kasi mababaw lang. Kasi guys, kahit gaano ka babaw yan or gaano kaunti yan, pag nag-pile up yan, malaki din, marami din, 'di ba? So ang ending ganun din. Kaya maganda na may maglalabasan tayo ng kung ano man yung nafe-feel natin, importante 'yun. Lalo na kung di nyo talaga kaya sa tao, mag-start kayo kay Lord. Kasi ayun ang maganda. Yun naman talaga, 'di ba? Dapat uuna tayo kay Lord kasi si Lord kasi, kapag nag-open ka dyan na, kunyari, di ko na kaya, Lord, ganyan, I'm so tired. Ay, grabe. Ganyan. Si Lord kasi yung nagpapadala ng instrument Yes. Parang magugulat ka na lang biglang sumakses. Parang mabibigla ka na lang biglang may matanong sa'yo kung, huy, okay. Nag-reach out. Doon kasi, doon mo malalaman na God is working talaga. Ay, talaga. Totoo yan. Kaya, wag niyong i-doubt yung power ng prayer. Amen. Yes.
So, yun. Pa-preach na tayo Pa-preach dito. na tayo. So, sabi sa Matthew. Grabe naman yan. Yeah, so, yun. And, And? yun na ba yun? Ipapakilala na ba natin ang... Uy! Excited ako! Sino? Uy! Sino? Sino ang baliw? Ang weird. Okay, ganito, diba? Na-miss nyo ba kami pagiging ganito namin? Mga So, crazy lang. hopefully, sa, guest natin ng episode, ano na yun? Episode 8. 8. Sa episode 8, hopefully, 3 na ang mic natin para naman di kumagal. Kaya nga, para hindi tayo nagpapasahan, nakakahiya naman sa mga Pero, guest natin. Ito, ang guest natin for episode Describe lang natin. Huwag mo sabihin. Describe natin. Siyempre, una sa lahat, lalaki ulit. Kasi di ba, consecutive episode, dalawang babae. So, ngayong 2 episode na naman, lalaki naman. Lalaki. So, sa episode 8, lalaki siya. Oo. Tsaka marami nagre-request dito. Marami nagde-demand, guys. Marami nagde-demand sa kanya. Grabe yung comment section namin. Puro, guess nyo, ganito. Eto na, guys. Pagbibigyan na kayo. Ano ba? Eto na. Nagalit. Naiinis ako. Oo, sobrang bait din Yes, to. Sobrang sobrang galang bait. niya. Sobrang Alam bait. niyo, sasabihin kong kilala to, piling ko malalaman niyo kung sino. Ano? Sa sobrang galang niya, lahat ng sentence niya may po. Alam mo, totoo. Diba? Nung nagpaalam ako, nag-chat ako, nagpaalam ako na, ay, pwede po ba kayo mag-guest ganyan? Tapos, ay, sige po. Like, ma-respeto talaga. Alam mo, sabihan ko yun dati. Sabi ko, Kuya, bakit lagang po ka sa akin, mas bata ako sa'yo? Oo. Sabi niya, wala daw. Parang nasanay lang talaga siya na gano'n. Oo. Good thing naman yun. Maganda. Parang, ay, opo, wait lang po, buksan ko lang po itong pinto po. Parang ganun. Oo? Parang, as in, parang per words niya, may po nakasunod. Ayan na, guys. Sino ganun siya kaya? kagalang. Alam mo, sa pagsalita ko pa lang ng ganun, alam niyo na kung sino. Oo. Okay. Exciting. Ako na-excite ako kasi wala, parang matagal na kasing nire-request talaga to sa atin. Tagal na. Na may guest siya. Yes, nakaka-excite. Nakaka-excite! Ano kayong mga revelation na Baka mangyayari? merong revelation. Ano? Yes. And mga updates sa... Wag na natin sabihin. Wag na natin sabihin. Baka madulas tayo. Guys, delikado na talaga yan. So, ano yung mga clue natin? Lalaki siya. Lalaki. Mabait. Magalang. Yun, tapos... May sinabi pa ba ako? Madami nagre-request sa kanya. Madami nagre-request sa kanya, yan. So, yung mga request nyo na yun, ulitin nyo sa comment section. Tama. Sino nga ba yung maging guest namin sa Sino episode nga ba? 8? Malay nyo yung kino-comment nyo, yun na pala. Sino nga ba? Malay nyo! Ay, sino? Exciting. Maka-excite siya maka-interact. Oo, kasi ako di ko pa nakaka-interact yun. Ako kasi pang loko-loko lang. Alam mo, sabi niya sa akin, ay sige po, Kuya Jan. Sabi ko Jan. Nag-chat talaga ako sa kanya. Sabi ko, JC na lang po. Oo, pinakita mo yun sa akin eh. Kasi, alam nyo guys, sa mga nagko-comment dyan, kasi may mga nagko-comment na, like, ang ganda nung show nyo, pagpatuloy nyo lang ni Pao and Jan. Sabi, guys, JC na lang po. Jansen po ang, nilalagay namin sa, sa intro kasi mas maganda yung lapat niya. Mas maganda yung lapat. Kasi pag, alam mo guys, nung una, JC lang talaga. Kaso na ayaw ni Pao. Kaya binuo ko na. Ang baduy. Oo. Pero guys, pag mag-comment kay JC na lang, awkward naman nung Jan. Oo. JC guys. JC talagang nickname JC niya. talaga yung nickname ko. So yun. Parang pinuo rin ako. Kuya Jan. Kuya Jan, okay po. Kuya Jan. Mahilig talaga siya magpo. And yon, comment nyo naman yung insights nyo about sa mga sinabi ni J. Brad. And so sinabi na rin namin ngayon. Kasi parang half nung vid tayo eh. Oo. Kasi madami pa sana kaming gustong alamin about kay J. Brad. But yon, meron ng live selling. Siyempre, mas mahalaga naman yung live selling, no? At yun din ang pagkukunan niya ng pangaan niya sa buhay, gastos-gastos. Kasi singit lang tayo guys, busy talaga silang lahat. Singit lang talaga. Guys, kada episode namin singit kami. Singit lang kami, oo. Pero syempre grateful kami dun sa pagsingit nila sa sked. Thankful kami, yes. Very, very, very. Ayun, so bago tayo magpaalam, gusto ko lang ulit, personally, kami dalawa ni Pao na mag-thank you talaga sa mga sumusuporta sa podcast natin. Yes. Like, hindi pa tayo ganun kalaki yung channel natin, pero naniniwala ko na doon tayo papunta. Kasi, talagang, nagulat talaga ako, be. Parang nung nag-start tayo, 4K pa lang. 5K, diba? Mga ganyan. 4K, 5K. Pero ngayon, guys, 8K na tayo. 8K na. Malapit na mag-10K. Pa 5K, 5K lang yung goal. Oo, 5K lang. Pag 10K, Malay mo, end ng year na to, baka
50K na tayo. Uy, grabe naman yan. Grabe naman ang Hindi pangarap malayo. na to. Ayan. Pero tsaka alam kong ma-achieve natin yan kasi katulong natin ang buong ng Kalingap. Kalingap, yes. And the mga Kalingap fans. Oo. Tsaka sobrang gaganda talaga ng comment nila. Oo. Nagbabasa po talaga kami. Kami nag-heart-heart doon kung mapapansin niyo. Kami lang naman ang nag-work dito eh. Oo. Kami Wala lang pa lahat. kaming Kami staff. lahat. Wala pa ko. Oo, parang laki-laki na nun. Pero yun guys, thank you po ulit. And Yes. Maraming salamat po. Sige. Hindi. Wag natin sabihin sa kanila. Ano yun? Mamaya na. So, yun. And, gusto ko rin guys, achievement din na meron na kaming Meron tayo? monetize na tayo. Yay! Guys, napakalaking achievement nito sa amin. Lahat Yes! ng sacrifice natin, Lahat ng katamaran na pinagpalit namin. mababalik na sa amin, guys. And Oo. syempre, di naman namin ma-achieve yun kung Kung wala kayo, guys. And sobrang Oo. thank you sa inyong lahat. Yes. And tsaka, since monetize na tayo, pag pinanood nyo po, wag nyo na skip yung ads. Oo. Siningit na. Kasi, oo. Oo, yan. So, yun. Huwag mo na isingit yung mga ads na yan. Huwag mo na Yes. skip yan, guys. Talagang panoorin na yan. Panoorin na natin. Nagkano. Hindi, malaking tulong kasi sa atin yun. Totoo. Malaking tulong sa atin yun. And, hindi natin alam kapag nag-work, syempre mag-iisip kami ni Pao na kung ano pa yung pwede nating ilagay sa programa, add dito sa podcast natin, na in some ways, makakatulong din sa iba. Kasi, again, ang pinaka-core po ng Kalingap is pagtulong. Diba? So, Natutulungan na nga din tayo kasi alam niyo yung per podcast namin, hindi sila naghingi ng TF. oo. As in, lahat guys, free. Walang Oo, hingi wala yung mga silang- guests namin. Oo. Kahit sobrang laki na ng mga Channel nila. channel, naabot nila sa buhay. Wala silang sinasabi na magkano TF, ang TF, ganyan. magkano ang ganito. Talagang, sige po, okay po, free Oo, po ako ng ganito. yes. Ganun sila agad, guys. No, Kaya, sobrang thankful din sa Kalingap talaga. Yes, Yan. yes. Sobrang maraming salamat po. Yes. And Yun lang. thank Ano pala you. tong video na to? Half J Brad, Half. tapos half pasasalamat. Oo, half J-Brad, half sa atin na naman. Oo, ganun. So, baka nagsawa na naman yes. sila. Woohoo, hindi naman. Ay, sana hindi. So, comment nyo lang po kung sinong sunod na guest Oo, gusto sino? nyo for our episode 9. 9. Kasi yung 8 meron na Meron guys na. eh. Talaga. Ay, comment nyo. Mag-update kami sa page. Oo. Follow nyo kami sa Facebook. Po ang page namin. Yes, Kalingap Vibes Lalagay Podcast. po namin sa description box lahat ng social media. Ayaw nyo na accounts ilagay sa namin. video dito somewhere. Natatamad siya Lalagay po namin mag-edit. sa description box. Yan. Yes, yes. And andun din yung mga dating Previous episode, namin. nandun din Yan, lahat. lahat. Yes. Andyan po. Oo. So, yun lang. Yun lang mga Kalingap. Vibes, K-Vibes pala. Mga Mga K-Vibes. Kalingap. Yun lang, K-Vibes. Thank you for watching. Please like, Share and subscribe. Bye-bye. Bye-bye! Huwag niyong kalimutan mag-subscribe Yes. kay Kuya Bal, Kalingap Kalingap Rapid, Rab, Ate Edna Ate Ja, Vlogs, Ate Jack, lahat and ng Kalingap. other Kalingap partners, Yes. K-Boys, lahat. In general po lahat. Yes, Lahat thank sabihin. you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.